First of all, congratulations on your Okay movie. po. I know that this is actually happening for you guys. Do you see yourself doing another movie, which is the two of you on the lead role? And what kind of movie do you think you can do after this? Wow. That's a really nice question. You first. Oo, nung mga dream ko na yun na magkaroon na ng sarili ng pelikula. And kung ano man siya kung anong ibigay, is kakayanan namin. And ano ba? Delikado eh. Pero basta, kung ano man, yung eagerness namin, 100% pa rin natin na sana magkaroon kami ng pelikula na project na para sa aming dalawa. Para din, hindi lang para sa amin, kundi para rin sa pagiging solid ng fandom namin. At least, naibalik namin yung supporta nila since paglabas namin ng TVP. Kasi hindi lang namin pangarap din nila yun. So, Yes, tama. Galing. Kung sa isa na lang itatanungin, pangalawang question. Nabanggit kasi din ng fans ninyo question. It's about your personal relationships. Nagkaroon na ba kayo ng sarili ng away ni JM? And how do you solve things like that? If it's big or if it's small? Woo! Wala pa naman kaming away talaga na Major. malala. Feeling ko yung mga minor lang na onting tampuhan lang. Yung konting inarte ko lang. So, paano na-ayos? Binibilan niya ako ng food. Yeah. Sorry. Wait lang po, nasa tawa ko sa... So kasi... wala, simple lang eh. Wala naman kami malalim na pinag-aaway. Parang, like ano lang, kuwari. Nagpapahinga lang ako tapos mukhang ulit siya. So, imbis na pag nakaramdam ako ng galit, imbis na magalit ako, doon doblate ko yung kulit. Mas kukulitin ko siya hanggang siya na yung mainis. So, habang nagtatampo siya, nakapagpahinga ako. Yan lang yung gano'n. And then nagkakaayos na lang kami. And kunwari, kung alam ko wala siya sa mundo, parang doon lumalabas yung eagerness kung inisin siya, kulitin siya, kung wala siya sa mood. Kasi naiyak na nang wala siya sa mood. Parang ako yung napapagod para sa kanya. Ayoko nang nalolobat siya. So every time na nakikita ko naka-earphone siya ng headset, tatanggalin ko yan, kukulitin ko siya. Tapos pag napikon ko na siya, solved na ako. Yes. Ganun na. Pero wala pa namang may major na wala pa naman so far. Sana hindi na magkaroon. Feeling ko hindi naman magkakaroon kasi parang wala nang time para mag-away. Itulog na lang namin forever. Kasi mag-away pa. Okay. Going back to the movie, when you were shooting the film, was it hard to do several scenes in the movie? And naiuwi niyo ba yung stress ninyo sa bahay? Ako, personally po, meron akong isang scene, hindi naman, mahirap siya for me kasi parang sa first day po namin ng taping yung tanda ko and the whole day, umiiyak lang ako. The whole day heavy scene ko as in, walang pahinga yung iyak ko as in, the whole day parang call time pa lang namin. Nung time na sumalang pa lang ako, ready ka na. Heavy scene na to, ready ka na, kumarga ka na. So, kargado na ako. Parang nakailang scene or feeling ko, mas nahihirapan ako mabalik yung mood ko. Kasi parang the whole day talaga ako heavy scene as in iyak lang ako ng iyak, iyak lang ako ng iyak. Wala akong ibang na kundi heavy scene.
And mas nahihirapan akong mabalik yung mood ko. Kesa, or hindi ko naman siya nadala sa bahay, mas nahihirapan na talaga akong babalik yung mood ko dahil na the whole day umiyak. Yun lang naman. Ako nauuwi ko lang every time na galing sa taping dito sa Ibalaw Games. Sa lang sa katawan. Bali-bali na. So parang medyo physically draining. More na ako tuloy na. Ayun. Parang may time na dumating ako ng set, may stiff leg ako kasi sobrang maya. Until lang nandito siya. Pero natandaan. Ayun, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yung mga sequence na napasan ko nun. I guess adrenaline. Pero sobrang hirap talaga ng time na yun. And kahit sila, Derek Joey, namumubula yung paano ko itatawid yung fighting scene that time. Saka yun po yung pinaka-importanting scene na gagawin na importanteng scene sa para sa role ko. That din kukuhanin nagkataon ng mistake na ako. So, that naitawid namin. Jeff, is that something that you would want to do in the future? More on action? More on action? Nakikita mo sarili mo. Yeah. Do you Doing see action? Oo. Hindi man yung action yung nasa top sa vision ko. Pero isa siya sa top list niya. Kasi siyempre, sarap ipagbalibagan yung sarili mong katawan. Feeling ko, siya, kaya niya lahat ng genre and role. Publicist ko. Versatile siya eh. Publicist ko. Ako na to. Nakikita ko sa kanya na very versatile ng actor. Bayad din siya. Bayad ako niyan, biniyara niya akong 20 pesos kanina. Thank you. Thank you po. Thanks, John. Okay, this Kate has questions. The last question will come from Chad Rosete for the Manila Beat. But before Chad, we will have, as natin, kasi ito din natin. Kate Navarre ng Random Republica has questions. Ano yung greatest fears mo? Bagay na Greatest fear? Feeling ko, hindi lang naman ako may greatest fear na ganito. Pero, pinaka-greatest fear ko is mawala yung parents ko. Yun talaga. As in, kahit mawala kahit mawala na lahat sa akin, huwag lang yung parents ko. Yun. Ayoko lang, feeling ko may trauma na ako na pag nawawala ng mahal sa buhay. So, hindi ko na kaya ulit makita na mabawasan yung mahal ko sa buhay. So, yun yung pinaka-greatest fear ko. Ayoko mawala yung mga mahal. Hindi ng parents ko, of course. Yung mga mahal ko talaga sa buhay in general. Feel ko trauma ko na siya. Usually ikaw ang sumagot, just speaks her mind talaga. Did you expect na sasagot siya ng ganun? We never did, di ba? You're gonna skip young. Good girl. Feeling ko naman, hindi naman siya, hindi na naman ako may greatest fear na gano'n. Feeling ko naman lahat ng tao, kasama isa sa mga greatest fear nila na mawala ng mahal sa buhay. Hindi lang kayo nag-isa, ako din. Thanks, young. JM. Ayun din, same lang din. Lusing sa mga nailan. Kasi, ganun din eh. Wala naman kami dito kundi para sa kanila eh. Hindi naman ako nagtatrabaho dito. Na para sa sarili ko lang. Especially para sa kanila. So, yun. Madami kami binubuhay sa pamilya. Todo trabaho. Pwede na to, walang pahinga. Tama. Madami na binubuhay. Very good, Miss Kay. Okay, last for Miss Kay. Sa 1 year sa showbiz, ano yung pinaka-natutunan nyo o gusto nyo bang Sorry po. Sa 1 year nyo sa showbiz, ano yung pinaka-importante na natutunan nyo? Ano gusto nyo i-talhin sa mga susunod na trabaho? 1 year in showbiz. Ano gusto mo? Feeling ko sa showbiz po kasi ang pinaka-importante ay respeto. Respeto talaga, hindi lang sa kapwa-artista, kundi sa kapwa-tao talaga. Sobrang
isa yan sa pinakalaga ng buong ABS-CBN production or hindi lang buong ABS. Feeling ko lahat ng tao din naman. Yun ang pinakatutunan ko is kung paano talaga paano ba ito? Kung parang hindi namin tinitingnan yung sarili namin as artista eh. Tinitingnan namin yung sarili namin as pantay-pantay. Parang walang mataas, walang mas mababa. Pantay lang kami. Kaya binibigay namin, or nabibigay kami ng respeto sa isa't isang kanilungan niya. Sa akin, aside po dun sa respeto, yung pinakakailangan din yun. Siguro yung ano pa, yung pagiging totoo. Yun na sobrang halaga ng pagiging totoo sa sarili kasi isa rin sa na-realize ko sa isang taong dito sa showbiz na yung kahalaga ng pagiging totoo, hindi lang siya mag-benefits para sa atin eh. Hindi para rin dun sa mga sumusuporta sa'yo kasi ang hirap i-lead ng mga naniniwala sa'yo o ang hirap i-lead ng mga sumusuporta sa'yo sa kung peke yung imahe na ipapakita mo. So, ano, as long as nagpapakototoo ka sa ugali mo o saan man, kung ano mang way mo maipakita, kung pwede ka kahit sa mga brand na dumadating sa'yo, pwede mo maipakita rin yung pagtotoo mo at least hindi pwede yung imahe na sinusundan ng sumusuporta sa'yo sa ito. Hindi ba na yun? Okay. Are you going to stay? Okay, we now proceed with Naz Tabares ng Pelikula Mania. So, kasi di ba ang pinag-spoil ng movie, pero in one word, paano nyo ma-describe yung episode nyo? And ano yung pinaka-excited ninyo na mapanood ng mga tao sa episode? Alam ko, hindi talaga ako magaling sa describe kasi may spoil talaga siya. Paano kaya episode mo? Malugo ba siya? Intense? Sorry? Malugo, intense, nakatakot, supernatural? Ano kaya siguro? Horror One thing's for sure na yung adrenaline na feel namin na pag kinukuha yung mga scene doon, ma-feel din ng audience. Kasi tatagos dun sa screen, yun ang isa sa mga sigurado. Sobrang realistic. Feeling ko yung adrenaline at yung intensity ng part namin. Kasi nung time na sinushoot namin siya, talagang pinapagod muna namin yung sarili na talagang tumatalon-talon kami para at least ma-feel namin talaga yung kaba. And so far, feeling ko mararamdaman ng manonood din talaga yung kaba namin na naging naman para sa movie. And ayun, yeah. Hi. Good afternoon. First, congratulations. Because part kayo ng one of the biggest entry ngayong MMMM. So, sa sobrang star-studded ng pelikula, makakasama niyo dito yung mga biggest stars like Richard Gutierrez, Ivana. Any reaction nung malaman niyo sila yung makakasama ninyo sa kabuuan? Like sa mga promos or sa I think and how does it siya? yeah, working with the biggest stars? Actually, hindi po namin sila ka-excel. Siguro makakasama niya sa mga promos. Siguro sa promo, pero with Ate Ivana, close naman po kami ni Ate Ivana. And nung time po na nalaman namin na, actually, nung nag-vlog pa lang po kami, siguro kami naging close. Nung time na nag-vlog kami, and then, parang napag-usapan namin off-cam na sana magkameron kami na movie or kahit anong work na magkasama kami. And ayun, nung time po na nalaman namin na same kami ng SRR, sobrang natuwa kami na magkasama. Hindi pa kami magkasama sa episode, pero at least magkasama kami sa movie and alam kong magkasama din kami magpapromo. Ayun, masaya kami ng dalawa ni Ate Ivana. Miss ko na siya. Di ba? Second week na nag Pwede na. Pagbalik ko. Ay! Huwag na muna. Ay, no, pala sa mic. Tira sa likod pala. Ayun, okay. About sa'yo, Jaya.
Siyempre happy sobra. And at the same time, I don't know, hindi na paniwalaan na yung mga inikitol ako noon na bumibida ng Captain Barbell. Kasama ko na dito sa isa. Di ba? So, ang sarap sa feeling na, wala lang, nakakatuwa lang na hindi ko rin na-expect na makakatungtong ako sa malasan mo lang. Makukuha ko yung mga ganito achievement. So, happy ako. Over the year na magkasama kayo or magka-love team kayo, paano nag-evolve yung team up nyo? And right now, ano yung mga nakikita nyo parang mga changes? Paano nag-grow si Yang, or yung love team? Sa akin, as long as gusto niya bumida eh. Ayun po. Sa kada project, kada araw na magkasama kami, mas nakikilala namin yung isa't isa. So, mas naging komportable kami sa isa't isa. And napapansin ko sa kanya, ano na siya? Demure, di ba? Upo pa lang, hindi mo na. Sobra, di ba? Pero lalaki siya ngayon. Oo. I like the hair. Tsaka kita mo na yung mga ayaw mo sabihin na pagkakamali. Hindi naman niya pagkakamali yung mga bagay niya yun, no? Kasi pagkakakilala niya yun, no? So I guess na let's say yung mga immaturity sa kanya, no? Mature na, yan. Yung sense ng maturity sa kanya ngayon, naramdam ko na. And siguro napapagtibay yung band namin sa love team or mapalabas man ng as friends, gano'n. Ay, wow. Napapagtibay namin siguro hindi nagbabago yung dahil hindi nababago yung pagiging kuwela niya, gano'n. Kasi ano mo yun, kahit nandun yung let's say sweetness, kahit nandun yung sweetness, pero yung bardagulan namin kung ano yung napapanood na noon sa loob ng bahay, ganun natin na pala niya yun. So, Ano po yung question? Ano yung mga nakita mong pagbabago or how your love team nag-evolve over the years na magkasama? Paano ba? Kasi ngayon talagang comfortable na kayo sa isa't isa. Binayin pa lang ha. Wala na nakikita kami off sa inyong dalawa. Paano nyo nurture yung isang taon na togetherness as a twin partner? Feeling ko, na-build kasi po yan ng time na nasa tayo po kami ni Kuya. Yeah, kasi we're very close friends. And nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, parang kaming dalawa lang din eh. Hindi lang kami dalawa, kami apat, ni Helen, kami tatlo, ni Bensoy. Kami lagi talaga yung magkakasama sa loob ng bahay. And kami lang din talaga yung nagdadamayan. Sa loob ng bahay ni Kuya, parang kaya ko siya kausapin mata sa mata. Mga ganun kaming eksena sa loob ng bahay ni Kuya na yung mga secret talks na parang may gusto kong sabihin, pero kailangan yung mata mo lang gagamitin, ganun lang. And paglabas naman ng bahay ni Kuya, hindi naman nawala din yung bond namin. Especially kasi siguro nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, sinabi namin sa sarili namin na kung sino man yung magbabago, sasakanin. Kasi bakit kasi magbabago dahil lang, diba? Nag-promise kami sa loob na kung ano man kami sa loob, dapat ganun din kami sa labas. Mas maging strong yung bond namin sa labas. And napanindigan naman namin siya up until now. Siguro, yung bonding namin ngayon is mag-aral ng script. Talagang tulungan na yung bonding namin ngayon. Walang nalalast sa side. And feeling ko, yun naman yung nagpa-strong din sa amin. Paglabas-labas na namin, gano'n lang. Yun lang. Feeling ko nature na namin siya eh. Na walang magbago talaga. Nasa kaloob-looban na namin na yung closest namin, parang nature na siya.
Since na-mention mo na about bahay ni Kuya, and ngayon nagbubukas ulit yung bahay ni Kuya, any learnings na gusto mong ibahagi sa mga new house? Learnings ko na gusto ibahagi sa mga household. Yung mga bago ngayon na celebrity house. Ano ba? Siguro, feeling ko naman hindi naman sila mauubusan ng pagkain. Kasi sobrang dami. Alam mo, nakakatampo talaga si Kuya eh. Nung time niya, tinipid. Talagang ako, nung time na yun, nagdalapot talaga ako. Feeling ko naman ngayon, hindi naman sila mauubusan ng pagkain kasi puno sila ng pagkain. Ano na lang, May napanood na ako, iniisa-isa niya yung pagkain nakita niya. Nakuha nila endorsement. Ngayon, wala akong pinapanood ko lang first night nila together. Sa video kasi. Sige lang, nak! Learnings na pwede ko kasi learnings ko ha, yung learnings ko nakuha sa loob ng bahay ni Kuya talaga. Okay lang naman magbida-bida minsan, okay lang. Kasi feeling mo naman, hindi mo kasi ma-feel talaga na bida-bida ka pagka once na masaya ka. Hindi talaga. Ngayon kasi sa mga housemates na nasa loob ng bahay ni Kuya, naging comfortable na sila sa loob eh. So, feeling ko, hindi sa feeling ko eh, instinct ko na talaga na minsan-minsan malilimutan na talaga nila nasa loob sila ng bahay ni Kuya. Kasi parang feeling nila nasa bahay na talaga sila. Ganun ka-comfort zone or ganun ka parang bahay talaga yung bahay ni Kuya. Makakalimutan kung pinapanood ka ng milyon-milyon tao sa Pilipinas. Yung learnings ko lang ng daming sinabi, wala pang learnings. Okay.